Hoy, bigyang pansin. Hindi aksidente na nandito ka ngayon. Mayroong isang bigat sa hangin, isang bagay na naramdaman na ng iyong espiritu, ngunit maaaring hindi pa maipaliwanag. Para bang kumakatok ang langit sa pintuan ng iyong puso, na hinihimok kang magising bago pa maging huli ang lahat. Hindi ako nagsasalita tungkol sa anumang babala, ito ay isang makalangit na kautusan, at ang sinumang may mga tainga upang makarinig ay mauunawaan ang kagyat. Marahil ay nakaramdam ka ng paninikip sa iyong dibdib, isang kakaibang pagkabalisa, na tila may isang malaking bagay na malapit nang mangyari. At alam mo ba kung bakit? Dahil ito talaga. Mayroong isang espiritual na kilusan na isinasagawa, tahimik para sa mga nabubuhay na nalilibugan, ngunit imposibleng baliwalain para sa mga nagdadala ng tatak ng kataas-taasan. Hindi ito ang oras upang maging pasibo, panahon na para manindigan. Alam ko na ang pang-araw-araw na buhay at mga alalahanin ay nagsisikap na magnakaw ng aming pansin, ngunit ngayon nais kong tumigil ka ng ilang minuto at magtuon. Ang ibabahagi ko dito ay hindi para matakot, kundi para maghanda. Ito ay upang buksan ang iyong espiritual na mga mata bago magsara ang mga pintuan at mawala ang pagkakataong sagutin ang tawag. Ang video na ito ay isang panawagan sa lahat ng mga pinili na nadarama na ang Diyos ay direktang nakikipag-usap sa kanila. Sama-sama nating kilalanin ang mga palatandaan, maunawaan ang diskarte ng kaaway, at ihanay ang ating sarili sa banal na plano. Hindi ito teorya, ito ay espiritual na kasanayan na magbabago sa paraan ng iyong paglalakad mula ngayon. Kung pagod ka na sa pamumuhay sa autopilot at nais mong maunawaan kung ano ang ipinag-utos na ng langit tungkol sa iyo, huwag umalis dito. Dahil ang bawat salita na naririnig mo ngayon ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng pagiging handa. O kaya naman ay sorpresa. Bago tayo magpatuloy, mag-subscribe sa channel, i-activate ang kampanilya, at ibahagi ang mensaheng ito sa mga alam mong kailangang marinig. Maniwala ka sa akin, ang simpleng pagkilos na ito ay maaaring magligtas ng buhay, espiritual at walang hanggan. May mga pagkakataon sa buhay na ang Diyos ay hindi nagsasalita ng may katusuhan, kundi may bigat na tumatago sa puso at nag-aalis ng anumang pag-aalinlangan. Parang ang buong langit ay nakasandal sa iyo upang sabihin, ngayon. Hindi ito para sa ibang pagkakataon, hindi ito para sa kapagmaginhawa. Ito ay isang panawagan na nangangailangan ng agarang tugon, dahil ito ay nakalink sa isang tiyak na panahon ng propesya. Ang sinumang nakadarama ng salpok na ito ay nakakaalam na hindi ito imahinasyon, ito ay ang tinig ng manlilikha na nagbabasag sa katahimikan. Kapag dumating ang banal na panawagan, hindi nito iginagalang ang ating agenda. Maaari itong dumating sa gitna ng isang tahimik na gawain o sa gitna ng isang bagyo. Ngunit palagi itong puno ng layunin na nangangailangan sa atin na bitawan ang mga nakakagambala at ihanay ang ating mga hakbang sa misyon na ipinagkatiwala niya sa atin. Ito ay tulad ng isang sundalo na naririnig ang tunog ng trompeta sa larangan ng digmaan, maaaring bumangon siya ngayon o hindi niya nakuha ang pagkakataon. Ang ganitong uri ng pagtawag ay may espiritual na bigat na hindi maaaring baliwalain ng walang kahihinatnan. Nakakaapekto ito sa espiritu, nakakaapekto sa kaluluwa, at nakakaapekto pa sa katawan. Ito ang uri ng salpok na nagtutulak sa iyo na suriin ang mga pagkakaibigan, prioridad, at maging ang paraan ng paggastos mo ng iyong oras. Hindi lamang ito tungkol sa paggawa ng isang bagay para sa Diyos, ito ay tungkol sa pagiging nasa tamang lugar sa tamang oras na may handang puso. Kadalasan, ang tawag na ito ay sinamahan ng mga palatandaan na ikaw lamang ang nakakakita. Mga maliliit na kumpirmasyon, paulit-ulit na mga salita, mga panaginip na kapansin-pansin, mga talata sa Biblia na tumatalon sa mga mata. Lahat ng bagay ay tila nagsasabuatan upang humantong sa iyo sa isang desisyon, sumunod o huwag pansinin. At ang katotohanan ay, sa espiritual na mundo, walang neutral zone. Ang kagyat na banal na tawag ay higit pa sa isang paanyaya, ito ay isang utos mula sa langit. Kapag nagtakda ang Diyos ng panahon upang kumilos, inihanda na niya ang mga mapagkukunan, koneksyon, at maging ang mga kinakailangang tagumpay. Ngunit kung mag-aatubili ka, maaari mong makaligtaan hindi lamang ang sandali, kundi pati na rin ang mana na nakalakip dito. Ang espiritual na bintana ay hindi mananatiling bukas magpakailanman. Ngayon, kung nadarama mo ang bigat na ito sa iyong espiritu, huwag mong patigasin ang iyong puso. Dahil kung ano ang inilalagay ng Diyos sa harap mo, ay hindi lamang para sa iyong kapakinabangan, ito ay upang makaapekto sa buhay, magbukas ng mga pintuan, at baguhin ang mga kwento.
At kapag mas maaga kang tumugon, mas maaga mong makikita ang supernatural na kilusan na nagaganap. May mga mensahe na dumarating na parang mahinang bulong, ngunit may iba pa na dumarating na parang kulog na lumupunit sa kalangitan. Ang nalalapit na babala sa langit ay hindi isang imarahil, ito ay isang kautusan na inilagay sa trono ng Diyos na malapit nang ipakita. Ito ay tulad ng pakikinig sa malayong tunog ng paparating na bagyo, alam na walang paraan upang ihinto ito, lamang upang maghanda upang harapin ito. Kapag ang kalangitan ay naglalabas ng alerto, hindi ito upang maghasik ng takot, ngunit upang matiyak na ikaw ay nakaposisyon. Kadalasan, ang Diyos ay nagpapadala ng mga tanda bago mangyari ang anumang bagay, upang ang kanyang mga anak ay hindi mahuli sa pag-ingat. Ang mga palatandaang ito ay maaaring dumating sa pamamagitan ng mga panaginip, mga impresyon sa espiritu, mga kumpirmasyon sa salita, o kahit na mga sitwasyon na nagsisimulang mag-line up sa hindi pangkaraniwang mga paraan. Ang panganib ay huwag pansinin ang kaseryosohan ng babalang ito. Kung paanong itinayo ni Noah ang arka bago pa man bumagsak ang unang patak ng ulan, kailangan mo ring kumilos bago ka makakita ng anumang ebidensya sa ligaw. Ang babala ay hindi dumating upang kumpirmahin ang halata, ngunit upang asahan ang hindi nakikita. Ang mga naghihintay na kumilos pagkatapos ng lahat ay huli na. Ang kautusan ng langit ay tulad ng isang tinatakan na dokumento, hindi mababawi, tumpak, at takdang panahon. Hindi siya yumuyuko sa mga agenda o opinyon ng tao. Kapag nagpasya ang Diyos na ilipat ang isang bagay, ang buong sansinukob ay naayon sa kanyang kalooban, at ang mga hindi handa ay madarama ang epekto. Ang pinakamahalagang bagay sa puntong ito ay upang maunawaan kung ano ang sinasabi at kumilos ng naayon. Ang babala sa langit ay isang patunay ng pag-ibig, hindi isang pagkondena. Ito ang kamay ng Diyos na nagtuturo ng ligtas na daan bago dumating ang malakas na hangin. Ang Ama ang tumatawag sa kanyang mga anak na malapit, upang walang salungat na puwersa ang magpapabagsak sa kanila. Kung sa tingin mo ngayon ay para sa iyo ang salitang ito, huwag itong ituring na isang bagay na pangkaraniwan. Bigyang pansin ang mga detalye, ang mga banayad na pagbabago, at ayusin ang kurso ngayon. Dahil kung ano ang malapit nang mangyari ay magmamarka ng bago at pagkatapos sa buhay ng mga nakikinig at sumusunod, at din sa buhay ng mga hindi pinansin. Kapag ang Diyos ay naglabas ng isang kautusan at ang langit ay nagpapadala ng babala, ang tamang tugon ay hindi maghintay at makita, kundi maghanda ngayon. Ang agarang espiritual na paghahanda ay tulad ng pagpapatalas ng iyong tabak bago ang digmaan o pinupuno ang iyong lamparan ng langis bago magdilim ang gabi. Ang mga taong nakakaunawa sa panahon kung saan sila nabubuhay ay alam na hindi sila maaaring mag-aksaya ng isang araw sa pagkagambala. Ang paghahanda ng iyong sarili sa espiritual na paraan ay hindi lamang tungkol sa pagdarasal ng higit pa o pagbabasa ng Biblia ng higit pa, ito ay tungkol sa pag-alin ng iyong buong pagkatao sa kalooban ng Diyos. Ito ay upang linisin ang puso mula sa mga kalungkutan, ayusin ang mga saloobin, bawasan ang mga labis, at palakasin ang pananampalataya upang walang makayanig sa iyo kapag dumating ang pagsubok. Ito ay upang kumilos ng madali, ngunit walang kawalan ng pag-asa, dahil ang pagmamadali dito ay sinamahan ng banal na patnubay. Ang paghahanda na ito ay nagsasangkot din ng pag-ingat sa mga pintuan ng isipan. Alam ng kaaway na bago siya manalo sa pisikal, kailangan niyang mag-isip ng lupa. Sa makatuwid, ang pag-aalaga sa kung ano ang pumapasok sa pamamagitan ng mga mata at tainga ay isang mahalagang bahagi ng pagpapatibay na ito. Hindi ito tungkol sa paranoia, kundi tungkol sa karunungan upang mapanatiling malinis at alerto ang espiritu. Kadalasan, sinisimula ng Diyos na alisin ang mga bagay sa ating paraan sa panahong ito ng paghahanda, mga pagkakaibigan na hindi nagpapatibay, mga gawin na nauubos ang enerhiya, mga pangako na nagnanakaw ng oras ng pakikisama. Huwag mong ipaglaban ang mga pagbabagong ito. Bawat hiwa na ginagawa niya ngayon ay para mas magaan ka at handa kang tumakbo sa tamang sandali. Ang agarang espiritual na paghahanda ay praktikal din, pagtatakda ng mga oras upang hanapin ang Diyos, lumikha ng disiplina sa panalangin, pagkakaroon ng plano para sa pag-aayuno, pagbubulay-bulay sa mga tiyak na pangako na magpapatibay sa iyong posisyon. Ito ay tulad ng pagsasanay sa isang atleta, ang bawat ehersisyo ngayon ay magiging puwersa na nagpapanatili ng tagumpay bukas. Kung sa palagay mo ay hinihiling sa iyo ng Diyos na maghanda, unawain, hindi ito isang pagmamalabis na pagmamalabis sa iyo. Ito ay pag-ibig at pag-aalaga. Ang mangyayari sa hinaharap ay magkikinahanglan sa iyo, hindi lamang ng pananampalataya, kundi ng pagpailob at pagsabot.
At ang mga nauna sa paghahandang ito ay hindi lamang nakaligtas, kundi nagiging sanggunian upang gabayan ang iba sa gitna ng krisis. Kapag nalalapit na ang pagkilos ng Diyos, ang isa sa mga unang bagay na ginagawa niya ay paghiwalayin kung ano ang totoo mula sa kung ano ang huwad. Hindi para mapahiya ang sinuman, kundi para protektahan ang kadalisayan ng mga bagay na malapit ng palayain. Ang espiritual na paghihiwalay na ito ay hindi lamang nakikita, kadalasan ay nagsisimula ito sa di nakikita, sa espiritu, bago magpakita sa likas na bagay. Ito ay tulad ng salaan na ginagamit ng magsasaka upang i-filter ang trigo. Ang kilusan ay matindi, ngunit ang layunin ay upang mapanatili kung ano ang may halaga. Sinimulan ng Diyos na ilantad ang mga intensyon, ibunyag ang mga puso, at ipakita kung saan may tunay na katapatan at kung saan mayroon lamang hitsura. Maaari itong magdulot ng kakulangan sa ginhawa dahil ang ilang mga alyansa ay kailangang sirain. Ang problema ay marami ang lumalaban sa paghihiwalay na ito, sinusubukang mapanatili ang mga relasyon, gawi, at kapaligiran na hindi na bahagi ng susunod na kabanata. Ngunit ang katotohanan ay kung ano ang nananatiling nakadikit sa kung ano ang mali ay nanganganib na makontamina. Kaya naman mahalaga ang pagsunod dito kahit masakit ito. Ang espiritual na paghihiwalay ay nangangahulugan din na hindi lahat ay mauunawaan kung ano ang ginagawa ng Diyos sa iyo. Ang iba naman ay aalis ng walang paliwanag. Ang iba ay pumupuna sa iyong mga desisyon. Ngunit ang distansya na ito ay bahagi ng plano. Kung paanong pinaliit ni Gideon ang kanyang hukbo bago ang digmaan, sinasala din ng Diyos ang mga naglalakad sa tabi niya. Ang yugtong ito ay hindi tungkol sa paghihiwalay, ngunit tungkol sa pagkakahanay. Hindi ito upang iwanan kang nag-iisa, ngunit upang iposisyon ka sa mga tao, kapaligiran at pagkakataon na talagang nagdadala ng parehong espiritu at layunin. Ito ay isang kirurhiko hiwa upang mapanatili kung ano ang buhay at alisin kung ano ang kumukuha lamang ng espasyo. Kung ang Diyos ay nag-aalala sa iyong mga koneksyon, magtiwala. Lumilikha siya ng isang dalisay na kapaligiran upang ang kanyang ihahatid ay hindi baluktot, tiwali, o mabalisa. Mas mainam na maramdaman ang sakit ng paghihiwalay ngayon kaysa sa bigat ng pagkawala sa ibang pagkakataon. At sa huli, makikita mo na ang lahat ng natitira ay eksakto kung ano ang kailangan mo upang maisakatuparan ang misyon. Ang kaaway ay bihirang umatake sa isang direkta at malinaw na paraan. Ang pinaka-epektibong diskarte nito ay ang tahimik na pagpasok sa tubig, ang isa na unti-unting kinabubulok, nakakagambala, humina, at naglilihis ng hindi napapansin ng tao. Alam niya na ang isang frontal na pag-atake ay maaaring pukawin ang paglaban, ngunit ang isang banayad na diskarte ay maaaring sirain ng walang fanfare. Ang taktikang ito ay nagsisimula sa maliliit na konsesyon, isang pinahihintulutang pag-isip, isang tila hindi nakakapinsalang ugali, isang kumpanya na tila hindi nakakapinsala ngunit unti-unti na nagpapahina sa pananampalataya. Ito ay tulad ng isang pagpasok sa pader, hindi nakikita sa una, ngunit kung saan, kung hindi ginagamot, ay nakompromiso ang buong istruktura. Malinaw ang layunin, upang mapahina ang iyong espiritual na pag-iingat. Sinusubukan din ng kaaway na lumikha ng pagkalito sa pamamagitan ng pagbaluktot ng katotohanan at pag-agawan ng mga pananaw. Alam niya na kung maaari siyang magdulot ng pagdududa tungkol sa kung sino ka sa Diyos at kung ano ang sinabi ng Diyos, nakatanim na siya ng binhi ng pagtalikod. Ito rin ang panlilinlang na ginamit sa Eden, pagtatanong upang sirain ang tiwala sa salita. Kadalasan, ang diskarte na ito ay nagkukunwaring isang pagkakataon o bukas na pinto. Ngunit hindi lahat ng pintuan ay nagmumula sa Diyos. Ang ilan ay maingat na inihanda ng mga bitag upang dalhin ka sa tamang landas, na nag-aalok ng mga shortcut na tila mas madali ngunit mahal ang gastos sa iyo sa huli. Dito nagiging mahalaga ang panghuhulaang pag-unawa. Ang larangan ng digmaan ay higit sa lahat ang isipan. Doon nagpapaputok ang kaaway ng mga araw, sinusubukang sakupin ang espasyo ng may takot, pagkabalisa o pagsalakay. Kung mapapanatili niyang aktibo ang mga kaisipang ito, ang susunod na hakbang ay paralisado ang kanyang espiritual na mga pagkilos. Sa makatuwid, ang paglaban sa una ay palaging mas madali kaysa sa pagsisikap na bumangon pagkatapos mahulog. Kung sa palagay mo ay may mga lugar sa iyong buhay kung saan ang kaaway ay nagtanim ng mga pagkagambala, bawasan ngayon. Ang mas maaga ang pag-atake ay natukoy, mas mabilis itong man-neutralize. Tandaan, ang kanyang diskarte ay upang makalusot, ngunit ang kanyang tagumpay ay nakasalalay sa paglalantad at pagsasara ng bawat paglabag sa liwanag ng katotohanan at lakas ng pagsunod. Sa espiritual na larangan,
Ang pagiging sentinel ay hindi lamang tungkol sa pagmamasid, ito ay tungkol sa pag-unawa, pag-asa, at pagkilos bago lumitaw ang panganib. Ang postura ng bantay ay nangangailangan ng maingat na mga mata, sensitibong tainga, at isang puso na ganap na nakahanay sa utos ng langit. Nauunawaan ng mga taong may ganitong posisyon na ang pagsubaybay ay hindi opsyonal, ito ay isang sagradong responsibilidad. Ang sentry ay nabubuhay na may kamalayan na siya ay nasa isang larangan ng digmaan kung saan ang pagkagambala ay maaaring magastos. Napapansin niya ang mga palatandaan na hindi napapansin ng iba dahil sinanay siyang makilala ang mga pattern, paggalaw at kahit na hindi pangkaraniwang katahimikan. Sa mundo ng mga espiritu, ang mga detalyeng ito ay mga babala na hindi maaaring baliwalain. Ang pagpapanatili ng posisyon na ito ay nangangahulugan ng pagiging handa na sumuko sa kaginhawahan. Ang bantay ay madalas na nagbabantay kapag natutulog ang lahat, nananalangin kapag nagpapahinga ang iba, at naninindigan ng matatag kapag nalilibugan ang iba. Hindi siya ginagabayan ng kung ano ang madali, kundi ng kung ano ang kinakailangan upang maprotektahan ang ipinagkatiwala ng Diyos. Ang espiritual na pagbantay nag-upod liwathan pagkilalahan gintikanganhan mga butang. Hindi lahat ng kaguluhan ay nagmumula sa Diyos, at hindi lahat ng katahimikan ay tanda ng kapayapaan. Maaaring matukoy ng bantay kung ano ang banal na diskarte, at kung ano ang bitag ng kaaway, inaayos ang kanyang postura upang tumugon ng tumpak at kaagad. Ang papel na ito ay hindi para sa mga naghahanap ng pagkilala ng tao, dahil kadalasan, ang gawain ng sentry ay hindi nakikita. Ang kanyang pinakadakilang premyo ay hindi palakpakan, kundi ang katiyakan na ginampanan niya ang kanyang tungkulin at pinigilan ang mga pag-atake na makarating sa mga nasa ilalim ng kanyang responsibilidad. Alam niya na nakikita ng Diyos ang hindi nakikita ng iba. Kung ang banal na espiritu ay nagpupukaw ng posisyong ito sa iyo, huwag lumaban. Simula ng pagmamasid ng sadya, isulat ang mga palatandaan, manalangin tungkol sa mga impresyon, at manatiling sensitibo sa tinig ng Diyos. Ang sentinel na nananatili sa kanyang pwesto ay ang pader na pumipigil sa kaaway na sumulong at ang daluyan na nagbubukas ng daan para sa tagumpay ng bayan ng Diyos. Ang banal na pagtatakip ay hindi isang bagay na otomatiko at walang kondisyon, ito ay malalim na naugnay sa pagsunod. Ang Diyos ay tapat sa pagprotekta sa kanyang mga anak, ngunit ang proteksyong iyon ay lubos na nakikita kapag tayo ay nasa ilalim ng kanyang mga tagubilin at limitasyon. Parang nasa loob ng kanlungan sa panahon ng bagyo, tanging ang mga nananatili sa loob ay talagang ligtas. Maraming tao ang humihingi ng kaligtasan, ngunit patuloy silang lumalakad sa mga landas na hiniling na sa kanila ng Diyos na talikuran. Ang katotohanan ay ang proteksyon ng langit ay hindi lamang isang pangako, ito rin ay isang posisyon. Ang pagpabilin hailalimhan pagtago nagkikinahanglanhin espiritual na disiplina, marig, o nga mga desisyon, ngan pagbalikway hangatanan nga nagbubukas hin mga paglabag hakaaway. Ang pagsunod, bagamat simple man ito, ay isang gawain ng espiritual na pakikibaka. Sa tuwing susundin natin ang patnubay ng Diyos, isinasara natin ang mga pintuan na maaaring samantalahin ng kaaway. Hindi lamang ito tungkol sa pag-iwas sa kasamaan, kundi tungkol sa pag-alin ng iyong sarili sa ruta na nabakas na ng langit, kung saan ang mga anghel ay nakaposisyon na upang bantayan. Noong nasa Ehipto ang Israel, malinaw ang utos, markahan ng dugo ang mga pintuan. Dumating ang proteksyon, ngunit ito ay nakakondisyon na sumunod ng eksakto tulad ng sinabi ng Diyos. Hindi ito tungkol sa pag-unawa kung bakit, kundi tungkol sa pagtitiwala at pagkilos. Gayon din sa atin, ang pagsunod ay kadalasang nauuna sa pag-unawa. Ang pagwawalang bahala sa katotohanang ito ay tulad ng pag-alis sa ligtas na lugar sa pinakamapanganib na sandali. Sa makatuwid, kung ang Diyos ay humihingi ng mga pagbabago sa iyong pag-ugali, paghihiwalay o mga bagong espiritual na kasanayan, unawain na ito ay direktang naugnay sa iyong kaligtasan. Hindi siya kumukuha ng anumang bagay ng walang kabuluhan, pinalalakas niya ang pader sa paligid niya. Ngayon, ang tanong ay hindi kung mapoprotektahan ka ba ng Diyos, malinaw iyan. Ang tanong, nasa lugar ka ba kung saan ganap na gumagana ang kanyang proteksyon? Kung ang sagot ay hindi isang malinaw na, oras na upang bumalik sa ganap na pagsunod at tiyakin na walang makakaalis sa iyo mula sa ilalim ng takip na iyon. Kung paanong tumanggap si Noe ng detalyadong mga tagubilin tungkol sa paggawa ng arka bago ang baha, nagbibigay din ang Diyos ngayon ng mga tiyak na tagubilin para sa kanyang mga pinili na maghanda sa espiritual bago ang bagyo. Ang espiritual na arko na ito ay hindi gawa sa kahoy at mga pako, kundi sa pananampalataya, pagsunod at paglalaan.
Ito ay isang lugar ng kanlungan na itinayo sa pang-araw-araw na pag-ugali, hindi sa tuktok ng pagmamadali sa huling sandali. Ang pagtatayo ng arko na ito ay nagsisimula ng lihim. Ito ay sa saradong silid, sa tahimik na bukang liwayway at sa mga sandali ng komunyon na inilalagay mo ang bawat board sa lugar. Ang panalangin, pag-aayuno, pag-aaral ng salita, at paghihiwalay mula sa mga nakakapinsalang impluensya ay bahagi ng istruktura. Walang shortcut sa paghahanda na ito dahil nangangailangan ito ng katatagan. Ang gawaing ito ay nangangailangan din ng pagiging sensitibo upang sundin ang plano ng Diyos sa sulat. Si Noe ay hindi nag-imbento ng mga sukat o inangkop kung ano ang kanyang natanggap, sumunod siya ng eksakto. Sa parehong paraan, hindi natin maaaring itayo ang ating espiritual na buhay ayon sa personal na kagustuhan, kundi ayon sa plano na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang maliliit na paglihis ngayon ay maaaring makakompromiso sa kaligtasan sa ibang pagkakataon. Ang espiritual na arko ay hindi lamang upang iligtas tayo, kundi upang mapanatili ang iba. Magkakaroon ng mga tao na, sa panahon ng krisis, ay maghahanap ng kanlungan at makakahanap sa iyo ng isang puwang ng kapayapaan, direksyon at pag-asa. Sa makatuwid, ang pagtatayo ay hindi isang makasariling gawain, kundi isang kilos ng responsibilidad sa mga isusugo ng Diyos. Dapat tandaan na ang paghahanda na ito ay madalas na hindi nauunawaan ng mga nasa labas. Sasabihin nila na ikaw ay exaggerate, na ikaw ay naghihiwalay sa iyong sarili o na ito ay walang katuturan upang baguhin kaya magkano. Ngunit ang tunay na pag-unawa ay nakakakita ng hindi pa nakikita ng iba at nananatili hanggang sa makumpleto ang gawain. Kung ang banal na espiritu ang nag-akay sa iyo upang simulan o paigtingin ang konstruksyon na ito, huwag itong ipagpaliban. Ang bawat masunuring hakbang ay isang tabla na inilatag, ang bawat pagtalikod ay isang pako na hinihimok, ang bawat panalangin ay isang tatak laban sa tubig na darating. Kapag nagsimulang bumuhos ang ulan, huli na ang lahat para magtayo, ngayon na ang panahon para itaas ang arko. Maraming tao ang nakikita ang pagmamalasakit ng Diyos bilang isang kalasag lamang mula sa pagdurusa, ngunit ang tunay na layunin ng proteksyon ng Diyos ay higit pa rito. Hindi ka lamang pinapanatili ng Diyos upang mapanatili ang iyong buhay, kundi upang ilagay ka bilang isang tanglaw sa gitna ng bagyo. Ang iyong kaligtasan ay ang paraan kung saan niya maabot ang iba. Kapag may kaguluhan, ang mga taong protektado ay hindi lamang makakaligtas, kundi magsisilbing sanggunian. Ang mga ito ay magiging tulad ng mga lungsod ng kanlungan, mga lugar kung saan ang mga nasugatan sa espiritual ay makakatagpo ng kagalingan, kung saan ang nalilito ay makakahanap ng direksyon, at kung saan ang mga nalulungkot ay makakatagpo ng pag-asa. Kaya naman sinisikap ng kaaway na atakehin ka ng maaga, para pigilan kang gampanan ang papel na yon. Ang layunin na lampas sa proteksyon ay nangangahulugan din na hindi ka maaaring mabuhay para lamang mapanatili ang iyong sarili. Ang panawagan ay maging liwanag sa gitna ng kadiliman, tinig sa gitna ng katahimikan at gabay para sa mga hindi na nakakakita ng daan. Ito ay upang maunawaan na ang iyong kwento ay hindi lamang tungkol sa iyo, kundi tungkol sa lahat ng makakarating sa pamamagitan nito. Nang iligtas ng Diyos si Jose mula sa bawat bitag, hindi lamang ito upang iligtas siya mula sa pagdurusa, kundi upang ilagay siya bilang gobernador ng Ehipto at isang kasangkapan ng kaligtasan para sa maraming buhay. Ang proteksyon ng Diyos ay estratehiko, inihahanda nito, inilalagay, at pagkatapos ay pinalawak ang epekto ng kanyang layunin. Binabago rin ng pananaw na ito ang paraan ng pagharap mo sa mga pagsubok. Ang ngayon ay tila pagpapalaya lamang, bukas ay magiging isang plataporma upang magsagawa ng otoridad at tulungan ang iba na tumawid sa parehong tubig kung saan muntik ka ng malunod. Sa ganitong paraan binabago ng Diyos ang mga nakaligtas sa mga espiritual na pinuno. Kaya, kung sa ngayon ay naramdaman mo na ikaw ay napangalagaan, maunawaan, hindi lamang ito para sa iyong kagalingan. Ito ay upang kapag dumating ang krisis, ikaw ay matatag na sapat upang maging isang ligtas na kanlungan para sa iba. Ang iyong proteksyon ay isang misyon, at ang iyong kanlungan ay magiging sagot ng isang tao sa panalangin. Sa espiritual na larangan, may mga pagkakataon na ang pagpapaliban ay kapareho ng pagkatalo. Ang desisyon ng walang pagpapaliban ay ang kailangang gawin ngayon, dahil ang bintana ng pagkakataon ay hindi bukas magpakailanman. Ang Diyos ay hindi gumagawa ayon sa ating kaginhawahan, kundi ayon sa perpektong panahon na kanyang itinakda. Ang pagpapaliban ng banal na tawag o tagubilin ay tulad ng pagpapadaan sa huling bangka bago ang bagyo. Sa ngayon, tila darating ang isa pa, ngunit kapag dumating ang krisis, huli na ang lahat.
Ang kagiyat na pag-ugali ay hindi dumarating sa panggigipit sa paraang pantao, kundi upang ihanay ka sa ritmo ng kalangitan. Ang desisyong ito ay nangangailangan ng lakas ng loob, dahil kadalasan ay nagsasangkot ito ng pag-abandona sa mga comfort zone, pagputol ng mga ugnayan at pagbabago ng mga ruta. Ito ay isang hakbang ng pananampalataya na sumasalungat sa lohika at takot. Ngunit ang bawat kilos ng radikal na pagsunod ay nagbubukas ng mga pintuan na nakalock at nagpapagana ng mga pangako na naghihintay para sa iyong tugon. Ang pag-aalinlangan sa espiritual na konteksto ay isang desisyon din at karaniwan itong pabor sa kaaway. Ang bawat araw na ipinagpaliban mo ay isang araw kung saan nawawalan ka ng lupa, tumigil sa pagbibigay ng direksyon, at nanganganib na mawala ang diskarte na inilalabas ng Diyos para sa partikular na sandaling ito. Sa buong Biblia, makikita natin ang malinaw na mga halimbawa nito. Ang mga alagad ay nag-iwan ng mga lambat at bangka ng sabay-sabay. Umalis si Abraham sa kanyang lupain nang hindi niya alam kung saan siya pupunta. Sinimulan ni Noah ang paggawa ng arko bago siya nakakita ng anumang palatandaan ng ulan. Wala ni isa man sa kanila ang naghintay na maging mas malinaw ang sitwasyon dahil ang pananampalataya at pagsunod ay laging nauuna sa ganap na pangitain. Ngayon, marahil ay inilalagay sa iyo ng Diyos ang isang desisyon na hindi na maaaring ipagpaliban. Kung gayon, alamin, ang pag-aatubili ay ang pinakadakilang kaaway ng iyong espiritual na pamana. Magpa siya ngayon, sumunod ngayon, lumipat ngayon, at makikita mo ang kumpirmasyon sa daan. Sa mundo ng mga espiritu, ang mga pintuan ay hindi lamang mga pisikal na pasukan, ang mga ito ay mga access point para sa mga impluensya, tinig, at paggalaw na humuhubog sa ating buhay. Ang pagsasara ng mga espiritual na pintuan ay nangangahulugang pagtukoy at pagtigil sa lahat ng bagay na nagbibigay sa kaaway ng legalidad na kumilos. Ito ay isang gawain ng otoridad at proteksyon na pumipigil sa mga butas mula sa pagsasamantala. Ang mga pintuan na ito ay maaaring mga kaisipang pinakain, mga salitang itinapon, mga gawin na pinahihintulutan, o mga relasyon na nagpapahina sa espiritu. Kadalasan, ang mga ito ay tila maliit, ngunit sapat na ang mga ito upang magbigay ng puwang para sa mga pag-atake. Kung paanong ang isang bahay ay hindi ligtas kung may bukas na bintana, hindi rin maaaring manatiling nakalantad ang iyong buhay. Ang pagsasara ng mga pintuan na ito ay nangangailangan ng pag-unawa at lakas ng loob. Pag-unawa upang makilala kung nasaan ang agwat at lakas ng loob na gumawa ng mga tiyak na hakbang. Walang silbi ang pagdarasal lamang sa Diyos na bantayan kung patuloy mong pinapayagan ang pasukan na manatiling bukas. Ang panalipod-han Diyos nag-upod liwat-han responsibilidad-han tao. Ang ilang mga pintuan ay kailangang isara ng may pagtalikod, ang iba na may kapatawaran. May mga espiritual na bigkis na nababasag lamang kapag pinakawalan mo ang tunay na pagpapatawad, at mga gawin na matatapos lamang kapag may matatag na desisyon na huwag nang bumalik. Kadalasan, ang pag-iyak na ito ay nagsasangkot ng mga luha, ngunit ito ay nagpapalaya. Ipinaalala sa atin ng Biblia na ang paglaban sa dyablo ay nagsisimula sa pagpapasakop sa Diyos. At ang pagpapasakop ay hindi lamang pagsang-ayon sa Kanya, ito ay pag-aayos ng mga kilos sa Kanyang kalooban. Sa pamamagitan ng pagsasara ng mga pintuan na ito, hindi mo lamang ipinagtatanggol ang iyong sarili, pinapalakas mo ang iyong posisyon upang sumulong ng walang mga pagkabigo. Kung ang banal na espiritu ay nagbubunyag kung aling mga pintuan ang kailangang i-lock sa iyong buhay, huwag mag-atubiling. Ang bawat araw na lumilipas ay isang pagkakataon para sa kaaway na samantalahin ang paglabag. Tapusin ngayon, buklod sa pamamagitan ng panalangin, at manindigan ng matatag, dahil ang inyong espiritual na buhay ay mas protektado at ang inyong paglalakad ay magiging mas magaan. Hindi lahat ng babala mula sa Diyos ay para sa pagwawasto, madalas, ito ay tanda na malapit ka ng itaas. Ang babala bilang promosyon ay ang paraan ng langit ng pagsasabing, maghanda ka, sapagkat malapit ko nang dagdagan ang iyong responsibilidad at otoridad. Ito ay tulad ng isang general na tumatawag ng isang sundalo bago ang isang mahalagang misyon. Ang Diyos ay hindi nagbibigay ng mga bagong posisyon sa mga hindi pa handa. Sa makatuwid, bago ang bawat espiritual na promosyon, nagpapadala siya ng mga tagubilin at babala na tila malupit, ngunit sa katunayan ay mga kilos ng pag-ingat. Ito ay tulad ng pagpapatalas ng isang tabak bago ibigay ito, ang proseso ay maaaring maging hindi komportable, ngunit ito ay kailangang-kailangan. Maraming tao ang nalilito ang yugtong ito sa disiplina o pagkastigo, ngunit ang pagkakaiba ay nasa pag-unawa. Kung ikaw ay lumalakad sa pagsunod at tumatanggap pa rin ng babala,
Ito ay dahil tinitiyak ng Diyos na walang makakahadlang sa susunod na yugto. Ito ay masinsinang pagsasanay para sa isang bagong antas ng digmaan at impluensya. Ang ganitong uri ng alerto ay nag-filter din ng mga intensyon. Antes ipaabot an iya otoridad, iginbubunyaghan Diyos an maluya nga mga lugar, iginpapakita an peligroso nga mga koneksyon, man ginpaparig on an mga bulok nga mga butang. Hindi ito para pigilan ka sa pag-unlad, kundi para makaakyat ka ng ligtas at manatiling matatag sa bagong lugar. Ang babala bilang promosyon ay nagsisilbi ring kumpirmasyon. Kapag itinuturo sa iyo ng kalangitan ang isang bagong responsibilidad, pinaigting ng kaaway ang mga pag-atake upang subukang i-divert o siraan ka. Ngunit ang panggigipit na ito ay patunay na ikaw ay nasa tamang radar, hindi lamang mula sa kaaway, kundi, higit sa lahat, mula sa Diyos. Kung inaabat mo ngayon na ikaw ay itinatama at ginagabayan ng may intensidad, huwag itong isipin bilang isang pabigat. Tanggapin ito bilang isang tatak na ipagkakatiwala sa iyo ng Ama ang isang bagay na mas dakila. Ang tamang sagot ay pagpapakumbaba sa pakikinig, kahandaang mag-adjust, at lakas ng loob na sumulong. Dumating na tayo sa dulo ng mensaheng ito, ngunit hindi sa dulo ng nais ng Diyos na gawin sa iyong buhay. Ang bawat paksa na narinig mo ay hindi lamang impormasyon, ito ay isang tawag mula sa langit para sa agarang pagpuposisyon. Ang kagyat na pag-aalala ay hindi upang mabigat ka, ngunit upang ihanay ka sa kung ano ang mangyayari sa mundo ng mga espiritu. Tanungin ang iyong sarili ngayon, handa na ba ako? Sarado ba ang aking espiritual na mga pintuan? Nabubuhay ba ako sa ilalim ng banal na pantakip? O ipagpaliban ko pa rin ba ang mga desisyon na dapat ay nagawa ko na? Ang mga tanong na ito ay hindi upang akusahan ka, ngunit upang gisingin ka, dahil maikli ang oras at ang misyon ay mahusay. Tandaan, ang Diyos ay hindi nagpapadala ng mga babala upang takutin ka, kundi upang ilagay ka sa posisyon. At ang lahat ng pagsunod na ginagawa ninyo ngayon ay magiging seguridad at otoridad bukas. Ang iyong sagot ay hindi lamang ang iyong kapalaran ang magpapasya sa iyong kapalaran, kundi pati na rin ang magiging epekto nito sa buhay ng iba. Kung ang salitang ito ay naantig ang iyong espiritu, huwag hayaang mawala ito sa pagmamadali ng araw. Gumawa ng mga aksyong desisyon ngayon. Manalangin, ayusin ang mga ruta, talikuran ang kailangang iwanan at ilaan ang iyong sarili sa kung ano ang tinawag sa iyo ng Diyos upang mabuhay. At higit sa lahat, manatili sa presensya, dahil sa lugar na ito nababago ang lakas, kalinawan at proteksyon. Doon mo maririnig ang mga susunod na tagubilin at matatanggap ang diskarte upang sumulong. Mag-subscribe sa channel, i-on ang mga notification, at ibahagi ang mensaheng ito sa mga mahal mo sa buhay. Ang inilalabas ng Diyos ngayon ay seryoso, at ang pagwawalang bahala nito ay maaaring huli na ang lahat.